Akala ko nga hindi na ako magmamahal ulit. Akala ko okay na ako mag-isa. Salamat at tumating ka. Mia Mortales presents My Matchmaker Daughter, written by Alexa Ray. Wala na ang anak mo, Nadia. Nabitiwan ni Nadia ang hawak na bag nang marinig ang balita ni Patricia, ang kapatid ng kinakasama niyang nobyong si Philip. Ano? Mahinang tanong niya. Humakbang siya papalapit dito at muling nagtanong. Anong sinasabi mo, Patricia? Nasaan ang anak ko? Kasama lang siya ni Philip, hindi ba? Tiningnan siya nito, puno ng awa ang mga mata para sa kanya. Naaksidente sila ni Philip sakay ng motorsiklo. Si Philip lang ang nakaligtas. Tumulo ang luha sa mga mata nito. Nangangatal din ang mga kamay nito habang nakakapit sa braso niya. Natawa siya, isang pagak na tawa. Sunod-sunod na umiling siya rito at inalis ang kamay nitong nakakapit sa braso niya. Hindi totoo yan. Pinaprank niyo lang ako kasi birthday ko ngayon, hindi ba? Ano ba kayo, Patricia? Hindi magandang biro to. Nadia, hindi biro to. Wala na si Natalia. Kumbinsi pa nito sa kanya. Ang tinig nito ay nagmamakaawa. Tila nakikiusap na paniwalaan niya ito. Napapikit siya ng mariin. Tila bumagsak ang dalawang balikat niya sa narinig. Nasaan ang anak ko? Mahina niyang tanong. Tuluyan nang naubusan ng lakas. Dinala na sa morgue si Natalia. Si Philip. Kumukuha ng burial permit sa munisipyo. Dinampot niya ang bag sa sahig at hindi na nag-aksaya pa ng oras. Tinungo niya ang morgue kung nasan ang kanyang anak. Nasaan si Natalia? Tanong niya sa asawa ni Patricia, si Kiko. Tumayo ito at sinalubong siya. Nasa cold storage na siya. Sagot nito. Pwede ko ba siyang puntahan? Lumingon ito sa likod at tinawag ang isang staff. Oh sir, madra siya ni Natalia Rivera. Pwede niyo po bang puntahan ang anak niya sa cold storage? Tiningnan siya ng staff mula ulo hanggang paa. Tila chinecheck kung pwede ba ang suot niyang damit sa loob ng cold storage. This way, ma'am. Sinundan niya ang staff. Ilang kwarto pa ang dinaanan nila bago narating ang kinaroroonan ng kanyang anak. Dinala siya ng staff sa tapat ng isang mortuary stretcher. Sa ibabaw na yon ay isang body bag na katamtaman lang ang laki. Pinuksan ng staff ang zipper ng body bag. At nang makita na niya ng malinaw ang mukha ng kanyang anak, ay tila ba may kung anong sumabog sa dibdib niya. Malakas at mabilis ang tibok ng puso niya. Natalia. Basag ang tinig na sambit niya sa pangalan nito. Hindi niya magawang hawakan ang anak. Hindi niya kayang maramdaman ang lamig ng balat nito. Ilang sandali pa siyang nanatili sa loob ng cold storage. Tahimik lang siyang umiyak doon habang nakatitig sa kanyang anak. Nadia. Tawag ni Philip sa kanya pagbalik niya sa lobby. Tinititigan niya ito at kahit anong gawin niyang pagpapakalma sa sarili, hindi niya nagawang itago ang pagkadismaya sa lalaki. Pag-usap tayo. Aniya bago lumabas ng morgue. Hindi ko sinasadya nangyari, Nadia. Paliwanag nito paglabas nila. Nilingon niya ito at tinitigan ng mabuti. Amoy na amoy ko mula rito ang alak sa katawan mo, Philip. Mariin niyang sabi, napayuko naman ito. Kasalanan mo kung bakit namatay si Natalia. Sorry, maghiwalay na tayo. Nanlaki ang mga mata nito. Mabilis itong lumapit sa kanya at akma siyang hahawakan nang itulak niya palayo ang kamay nito. Huwag na huwag mo akong hahawakan, Philip. Pagkatapos ng lamay ni Natalia, lumayo ka na. Yun na kitang makita pa. Tinalikuran niya ito. Umuwi siya ng bahay bitbit ang galit at sakit na dulot ng pagkawala ng kanyang anak. Patawarin mo ang kapatid ko, Nadia. Naupo si Patricia sa gilid ng kama kung saan nakapatong ang mga damit ng kanyang anak. Naghahanap siya ng maaaring isuot ng anak bago ito ilagak sa kabaong. Alam kong mali ang kapatid ko pero nasisiguro ko sa yung hindi niya ginustong nangyari. Hindi kami kasal ng kapatid mo pero parang kapatid mo na rin ako, Patricia. Sana naiisip mo rin ang nararamdaman ko.
Si Philip ang dahilan ko bakit namatay ang anak ko. Paano ko patitingnan ang kapatid mo? Mahal ka niya, Nadia. Wala akong pakialam, Patricia. Una palang pinabayaan na kami ni Philip at alam niyong lahat yon. Hindi niya pwedeng sabihin sa akin na mahal niya ako. Kung puro pasakit lang ang binibigay niya sa akin. Hindi na ito nakapagsalita pa. Nakatungo itong lumabas ng kwarto habang siya naman ay naiwang humahangos at nagpipigil ng galit. Nang makaraan ng 1 linggo at nang matapos ang 4 na araw na lamay ng kanyang anak ay tila ba, lalong naging mas mabigat ang sakit na nararamdaman niya. Wala siyang ganang kumain at laging tulala. Ibinili kita ng ulam sa bayan. Kinisang ampalaya. Paborito mo yun, hindi ba? Kumain ka na. Malumanay na wika ni Philip nang tabihan siya nito sa kama. Aliga na. Mamamayad ka sa ginagawa mo eh. Ayokong kumain. Malamig na aniya. Kumain ka na, mahal. Ilang araw ka nang hindi kumakain. Tila nagpanting ang tenga niya sa tinawag nito sa kanya. Bumangon siya mula sa kama at matalim na tiningnan nito. Huwag na huwag mo ako matatawag sa paraang yan, Philip. Nakakasuka. Lumabas ka at huwag ka magpapakita sa akin. Nadia, ano bang sinasabi mo? Ginagawa ko to dahil partner kita. Ayokong makita kang ganyan. Ayaw mo? Kung ganon umalis ka. Ayoko na makita pa mukha mo, Philip. Sa tuwing nakikita kita, naaalala kong kapabayang ginawa mo sa anak ko. Huwag kang umasta na para bang naging mabuti kang lalaki sa akin. Noon pa man, wala ka ng ibang naidulot sa akin kundi sakit ng ulo. Kung hindi mo lang sana inuna mga barkada mo kaysa sa amin ng anak mo, hindi sana tayo aabot sa ganito. Nadia, binata ka pa, Philip. Binata pa yung utak mo. Wala kang ibang inatupag noon kundi ang paglalakwatsa at pag-inom kasama mga barkada mo. Rinig na rinig sa buong bahay ang pagsigaw niya. Talagang wala nang paglagyan ng galit at hinanakit niya. Sorry. Sorry, Nadia. Hayaan mo akong bumawi sa'yo. Lumuluhang pakiusap nito. Akma siya nitong lalapitan at hahawakan sa braso nang mabilis niyang naitulak palayo ang kamay nito. Ayoko na, Philip. Itigil na natin to para sa ikabubuti nating dalawa, maghiwalay na tayo. Hindi na kita kayang pakisamahan. Hindi na kita kayang tignan tulad ng dati. Huwag ka namang ganyan, Nadia. Tama na, Philip. Tama na, tapos na tayo. Nang araw na iyon, buong tapang na nilisan niya ang bahay nila sa Nasugbu, Batangas. Sa huling pagkakataon ay tinitigan pa niya ang karagatan sa gilid ng kanilang bahay. Yun ang tanawing araw-araw niyang nakikita noong kasama ang anak. Makalipas ang 2 taon. Ano po ang itatayo rito? Tanong niya sa katabi niyang ginang. Kapwa sila nakatanaw sa ginagawang gusali sa tabing dagat. 2 taon na nakalipas noong lisanin niya ang lugar na iyon. Resort yan, iha. Maikling sagot nito at saka bumalik sa maliit nitong tindahan. Pinanood niya ang mabusising pagkilos ng mga tauhan doon. Sa itsura ngayon ng ginagawang resort ay tiyak na magandang kalalabasan na yon. Stop running, Lorraine! Nilingon niya ang matangkat na lalaki sa tabi ng ginagawang resort. Halata ang yaman at katayuan nito sa tindig pa lamang. I knew it. Maglilikod ka lang dito. Come here. Iuwi na kita, baka madapa ka pa. Napunta mga mata niya sa batang babaeng nasa harapan nito. Magiliw itong tumatakbo palayo sa lalaki. Only if you buy me that sweet jelly thing. Nakangiting wika ng bata sabay turo sa tinderong sakay ng isang motor. Lihim siyang natawa nang makita ang tinda nito. It's called the Lorraine. Natatawang tura ng ama nito. Tumakbo ang bata palapit sa tindero at sinenyasan ang ama nitong lumapit doon. Less mo na to, okay? It's too sweet. 4 years old ka pa lang. Baka maaga mabulok ang ngipin mo. Natatawang sabi ng ama. Ngumuso naman ang batang babae. Akma na siyang aalis na magtama mga mata nila ng lalaki. Hawak nito ang kamay ng anak habang nakatingin sa kanya. Bahagya niya itong tinanguan at saka umalis. Tilalaki na naman dyan, Nadia. Ano bang iniisip mo?
Umidlip ka muna sandali. May meeting ka with your client mamaya, di ba? Usisa ng kaibigan niyang si Diana pag-uwi niya kinagabihan. Kasalan niya ito sa iisang apartment. Hindi ako makatulog. Mahinang sagot niya. May problema ba? Hindi siya agad nakaimik. Hanggang ngayon iniisip pa rin niya ang tinatayong resort sa lupang kinatitirikan ng dati nilang bahay. Pinisita ko ang bahay namin sa Batangas. Simula niya, wala na rin ang bahay namin at may bagong resort na itinatayo. Mukhang malapit na rin matapos. Namimiss mo ba ang pamilya mo ron? Wala akong pamilya ron. Inabot nito ang kanyang kamay at marahang iyong pinisil. Once na matapos ang resort na yon, puntahan mo agad. Tuwing mamimiss mo ang anak mong si Natalia, pagpunta ka lang doon. Ganoon na nga ang ginawa niya makalipas ang 1.5 taon. Nang matapos ang resort ay nagpalipas muna siya ng 1 buwan bago na pagdesisyon ng magpunta roon. Nadia Torres, tanong sa kanya ng babae sa front desk. Tumango siya at pinanood itong i-check ang reservation niya. Here's your key, ma'am. Room 105. Sinenyasan nito ang isang staff na lumapit. This way, ma'am. Inabutan muna siya nito ng cart bago ihatid sa loob ng resort. Lilinga-linga siya sa paligid habang tinutulak ang cart. Ouch! Napatigil siya sa paglalakad nang marinig ang sigaw na yon. Binitiwan niya ang hawak na cart at sinilip ang batang babae. Miss Lorraine, naku, halika. Alalayan kita. Ano ba nangyari? Bakit ka tumatakbo? Nag-aalalang tanong ng staff sa batang babae. Tinatagoon ko po si Daddy. Mahinang sagot nito. Tumayo ito mula sa pagkakadapa at tumingin sa kanya. Nang makita nito ang mga nalaglag na gamit niya ay mabilis na dinampot nito iyon. Sorry po. Nahihiya nitong sabi. Lorraine? Napalingon silang tatlo sa dumating na lalaki. Nakakunot ang noo nito habang nakatingin sa kamay ng bata na ibinabalik sa cart ang mga gamit na nasa sahig. Daddy? Hindi makatingin ang bata sa ama. Napapakamot na lang ito sa ulo. What happened? Tanong ng ama ng bata sa staff. Ang sabi po ni Lorraine, tinataguan ka raw po niya. Di po sinasadyang natamaan niya ang cart ni ma'am. Anang staff? Nakita niya ang pagtitig ng lalaki sa kanya na para bang nangingilala. Mauna na ako sa inyo. Aniya at saka itinulak pa abante ang hawak na cart. Tanaw na niya mula sa nilalakaran ng kwarto niya. Sandali. Pigil sa kanya ng lalaki. Tumigil siya sa paglalakad ngunit hindi niya ito nilingon. Enjoy your stay here. Nilingon niya ito sandali at tinanguan. Pagkatapos ay nagpunta na siya sa kwarto niya. Nakarating ka na ba? Tanaw ng kaibigan niyang si Diana nang tawagan siya nito. Nandito na ako. Ano yung ingay na narinig ko dyan? Nagtatakang tanong nito. Yung gripo, wala kasing lumalabas sa tubig kahit ilang beses ko pang pihitin. Naku, nai-report mo na ba sa mga staff ng resort yan? Hindi pa, papunta pa lang ako. O siya, sige. Asikasuhin mo na muna yan para makapagpahinga ka na. Nang may baba niyang tawag ay agad siyang lumabas ng kwarto. Natanawan niya sa hindi kalayuan ng isang staff na may hawak na radyo. Excuse me? Tawag pansin niya sa babaeng staff. Yes, ma'am. Walang tulo yung gripo sa kwarto ko. Magre-request lang sana ako ng maintenance. Anong room po kayo, ma'am? Room 105. Sagot niya at itinuro pa ang pinanggalingang kwarto. Pinindot ng staff ang hawak na radyo at nagsalita. Miss Fatima, wala pong tulo ang gripo sa room 105. Nagre-request po ang guest ng maintenance. Umalis ang maintenance natin. Sagot ng isang babae mula kabilang linya. Puntahan mo si Sir Laurent. Baka may available siyang tao. Copy po. Sagot nito sa kausap saka bumaling sa kanya. Wait lang po, ma'am. Sige, hihintayin ko na lang kayo sa room ko. Tumango ang staff at mabilis na umalis. Bumalik naman siya sa kwarto at naupo sa gilid ng malaking bintana. Tanaw niya mula sa pwesto ang asul na dagat. Ilang sandali pa ay narinig na niya ang yabag ng mga paa patungo sa kwarto niya. Mabilis na tumayo siya at pinagbuksan ng mga ito. Sir Laurent,
Sigurado ka po ba na ikaw na ang mag-aayos ng problema sa gripo? Rinig niyang tanong ng staff sa kasama. Don't worry, wala naman ako masyadong ginagawa at simple lang din naman ito. Pwede ka nang bumalik sa trabaho mo. Ako na ang bahala rito. Nang makapasok ang lalaki sa loob ay agad na nanlaki ang mga mata nito nang makita siya. Doon ng CR. Itinuro niya ang gawin ng CR. Tumango ang lalaki at tinungo iyon. Anong problema? Tanong nito sa kanya. Walang tulong gripo, ilang beses ko nang pinihit. Sinubukan nitong pihitin ng paulit-ulit ang gripo at gaya ng sinabi niya ay wala ngang lumabas sa tubig doon. Imbis na panoorin nito sa ginagawa ay kinuha niya ang dalang tasa at ipinagtimpla ito ng kape. Ayos na? Tanong niya nang makitang may tumutulo ng tubig sa gripo. Hindi lang maganda ang daloy ng tubig pero okay na. Ay tulo na ulit. Sagot nito at saka ipinunas ang dalawang kamay sa suot na pantalon. Naglagay ako ng hand towel dyan. No, it's fine. Thank you. Napunta ang mga mata nito sa hawak niyang isang tasa ng kape. Nagawala ka pa. Mahinang bulong nito. Maupo ka muna at magkape. Itinuro niya ang silya at lamesita sa gilid. Ipinatong niya roon ang hawak na kape. Have we met? Bumalik ang tingin niya rito nang magsalita ito. You're familiar. I don't think so. Sagot niya. Kinuha at binuksan niya ang laptop sa tabi nito saka nagsimulang tumipa roon. Naramdaman niya ang pagmamasid sa kanya nito kaya marahan niyang iniangat ang ulo upang tingnan din ito. Why? Tanong niya nang makumpirmang nakatitig ito sa kanya. Nothing. Mahinang sagot nito at umiwas ng tingin. Ilang sandali pa ay muli itong nagsalita. I'm heading back. Thanks for the coffee. Tumayo ito bago muling tumingin sa kanya. Thank you. Aniya at sinamahan ito palabas ng pinto. Are you free tonight? Muli siyang napatingin sa lalaki. Iilang hakbang pa lang ang layo nito sa kanya. May private party ang kaibigan ko sa function hall. If you're free, you can join us. Tumango siya at saka muling bumalik sa loob ng kwarto. May virtual meeting siya sa isang kliyente kaya't nakasisiguro siyang hindi niya rin magagawang daluhan ang paanyaya nito. Sa kabilang banda, hindi naman mapawi ang ngiti sa labi ni Laurent habang papabalik siya sa kanyang opisina. Sinalubong siya roon ng kanyang anak na may nagsususpetsyang mga mata. Bakit nakangiti ka, Dad? May halong pagtataray na tanong ng kanyang 6 na taong gulang na anak. Maraming guest ngayon sa resort. Sagot niya. Pinanlisikan siya ng mata nito at naglakad palapit. Of course, Dad. Weekend po. Natawa siya sa itsura ng kanyang anak. Nakataas ang kilay nito at kung tumitig ay nagsususpetsa. Marami nang nagsabi sa kanya na mature para sa edad nito ang anak niya. Hindi niya rin alam kung bakit. Baka dahil walang masyadong nakakasamang bata. Puro matatanda ang kasama nito palagi. Ikaw talaga. Kung ano-anong napapansin mo. Natapos mo na ba ang homework mo? Napasimangot ito at naupo sa couch sa loob ng office niya. Malapit ko na pong matapos. Mahinang sabi nito. I see. Sa other day pa lang naman, for sure matatapos mo na yun for tomorrow, right? Yes po. Mabilis na lumipas sa mga oras. Nang makitang nakabihis na ang kanyang anak ay magkasama nilang tinungo ang function hall. Kung saan kasalukuyang ginaganap ang gender reveal party ng anak ng kanyang kaibigan. Bro! Tawag ng kaibigan niyang si Brian pagpasok nilang mag-ama sa loob. Hey, bro! Wesley na. She's with her friends. Bumaba ang tingin ito sa anak niya. Si Lorraine na ba ang batang to? Yeah, last time na na-meet mo siya. 3 years old pa lang siya. Really? Ang bilis ng panahon. Sandali pa silang nag-usap doon at pagkatapos sinamahan sila sa table na pupwestuhan nilang mag-ama. Maiwan ko muna kayo rito. Paalam ng kanyang kaibigan at saka lumapit sa asawa nito. Are you waiting for someone, Dad? Mabilis na binalingan niya ng tingin ng anak. Nagsususpetsya na naman ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. No. There,
Behind you. Natigilan siya sa sinabi ng anak. Makaraan ng ilang segundo, lumingon siya sa kanyang likuran. Natanaw niya ang isang babae mula sa entrance. Tahimik itong palinga-linga sa paligid. Hindi nakaligtas sa mga mata niya ang suot nitong pink na dress. Bagay na bagay iyon dito. Hey! Tawag niya rito nang makalapit siya. Halika! Doon ka daw maupo, kasama ko ang anak ko. Tumango ito at sumunod. Ipinagigit niya ito ng silya at saka sinenyasan na maupo. Nasa gitna nilang dalawa ngayon ang anak ng si Lorraine. Hoy, she! Sandali lang ako nawala, may galit ka na agad. Napatingin siya kay Brian na ngayon ay kasama ng asawa. She's a friend. She's... Tumingin siya sa babae. Hinihintay na sabihin ang pangalan nito. Nadia. Matipid na sagot nito. You look gorgeous, Nadia. Nakangiting puri ng asawa ni Brian sa babae. I'm Laurent anyway. Pagpapakilala niya sa sarili pag-alis ng mag-asawa. I know, narinig ko sa stop kanina. Bale walang sagot ng babae. Nagpatuloy ang selebrasyon. Ang mag-asawang sina Brian at Lina ay nakatayo sa unahan. Habang nasa harapan ng mga ito ang isang puting cake. I hope it's a boy, Dad. Bulong ng kanyang anak. Nang sandali nang ngitian ito ay umakyat ang tingin niya kay Nadia. May kung ano siyang naramdaman nang makita ang mga mata nitong abala sa unahan. Wala itong binibigkas sa mga salita. Ngunit ramdam niya ang lungkot nito. Are you alright? Mahinang tanong niya. What's on your mind? Hindi niya napigilang tanong dito. Imbis na sagutin siya, binalik lang nito ang mga mata sa unahan. Nang mga oras na iyon, nakapag-slice na ng cake ang mag-asawa. Nang itaas ng dalawang cake ay doon nila nakita ang kulay sa loob na yon. It's a girl. Mahinang wika ni Nadia sa gilid. Tanging siya lang yata ang nakarinig dito dahil natabunan na ang boses nito ng ingay sa paligid. Ang lahat ay nagsasaya at bumabati sa mag-asawa. Saan ka pupunta? Tanong niya nang makita ang pagtayo nito mula sa pwesto. Magpapahangi lang ako sandali. Sagot nito bago maingat na dumaan sa kumpulan ng mga tao sa party. Gusto pa sana niya itong ihatid sa labas ngunit mabilis itong nakaalis. Nang muli siyang maupo ay nagsalita ang kanyang anak. I'm sleepy na po, Daddy. Hatid mo na po ako. Nakita niya ang paghikab ng anak. Tinampot niya ang maliit nitong bag at kinarga ito palabas. Inaantok na si Lorraine. Iatid ko muna siya. Paalam na kay Brian nang masalubog niya ito. Oh, yeah, sure. Good night, Lorraine. Good night, baby. Bulong niya sa anak nang maihiga niya ito sa kama. Inayos niya ang pwesto nito at kinamutan nito. Kinintalan muna niya ang noo nito ng halik bago tuluyang iwan doon. Nang makalabas ng bahay ay dumiretso na siya agad pabalik sa function hall. Akma na siyang papasok sa loob nang matanawan niya si Nadia na nakaupo sa isang bench sa labas. Ayos ka lang ba? Tanong niya rito nang makalapit siya. Nagangat ito ng tingin ngunit hindi siya sinagot. Kung hindi maganda pakiramdam mo, magpahinga ka na. Iatid kita sa kwarto mo. Ibinaba nito ang tingin sa sahig. Ang labi nito ay may maliit ngunit malungkot ng ngiti. Naupo siya sa tabi nito. Bakit mag-isa ka dito sa resort? Tanong niya. Di ko naman kailangan ng kasama. Sagot nito, hindi siya agad nakaimik dahil tama naman ang sinabi nito. Pakiramdam ko kasama ko siya kapag nandito ako. Napatitig siya rito. Nakangiti na ito ngayon habang nakatingin sa malayo. Sino? Mahinang tanong niya. Natigilan ito sa tanong niya. Napawi ang ngiti nito sa labi at tila ba ngayon lang ito napagtanto ang sinabi. Mauuna na ako. Tumayo ito at sinabit sa balikat ang dalang bag. Salamat sa pag-invite sa akin sa party. Good night. Mabilis na nawala ito sa paningin niya. Hindi na rin niya ito sinundan pa dahil ayaw na niyang magambala pa ang oras ng pahinga nito. Kinabukasan pag-uwi nilang mag-ama galing simbahan ay dumiretso silang dalawa sa tabing dagat.
Naglatag siya ng makapal na tela sa buhanginan at sa ibabaw na yon ay pinatong niya ang dalang basket na puno ng malalambot na tinapay. Sa tabi niya, may maliit na buko pie at isang pitchel ng buko juice. Anong oras po dadating si Tita Opelia? Tanong ng kanyang anak. Kasalukuyan itong nakaupo sa isang malambot na unan sa ibabaw ng inilatag niyang tela. Parating na rin yun, anak. Kasama niya po ba si Olivia? Yes, kasama niya ang pinsan mo. Makakapag-play kayo today. Basta huwag kayong masyadong lalayo at maglilikot. Tumango-tango ito habang nakangiti. Opo, Daddy. Lorraine! Pareho silang napatingin sa kanan. Sa hindi kalayuan ay naglalakad palapit ang kapatid niyang si Opelia at ang anak nitong si Olivia. Wow! I like your ribbon! Magiliw na wika ni Olivia habang nakatingin sa pulang ribbon na nakaipit sa buhok ni Lorraine. So pretty, right? Dad bought me this. Nagtabi ang dalawang bata sa gilid. Parehong may hawak na drawing book. How's life, brother? Nakangiting tanong ni Opelia sa kanya. Nakababata niya itong kapatid. Good. Maraming taong nagpupunta rito sa resort. Yeah, I've seen them. But nakita ko ang page ng Del Viejo Cove. Napaka-rare lang ang mag-post. Bakit hindi ka kumuha ng tao na pwedeng mag-manage ng business mo online? Ay nako, napakaraming freelancer ngayon dito sa Pilipinas. I'll give that a try. Kinuha niya ang isang slice ng buko pie at inabot sa kapatid. Nakikipag-date ka na ba ulit? Nagulat siya sa biglang tanong nito na hindi niya alam kung saan nanggaling. Anong sinasabi mo dyan? Ngumisi ito at nang-iwas ng tingin. Kung umasta ito ay para bang may nalaman ito tungkol sa kanya. Seriously, Opelia. Sinamaan niya ito ng tingin at binawi pa ang ibinigay na pie. Hoy, akin na yan! Ibinigay mo na bakit mo binabawi? Patuloy ang pagtawa nito. Puro kakalukuhan. Nagpaalam sina Lorraine at Olivia na pupunta sa bahay na tinutuluyan nila sa loob ng resort. Dahil gamay ng anak niya ang lugar, ay pinayagan niya mga ito. Bakit hindi niyo kasama si Rocco? Tanong niya sa kapatid nang makaalis ang dalawang bata. He's busy. Kasama niya si Dad sa Cebu para sikasuhin ang bago nilang project. Kasundong-kasundo na talaga ng asawa mo si Dad ah. Dati, hadlang siya sa inyo na magpakasal. Oh yeah, gladly. Nangingiting sagot nito. Ilang sandali pa silang nanatili sa tabing dagat bago nagpasyang magligpit. Dala niya mga basket at pagkain habang dala naman ni Opelia ang tela at dalawang unan na ginamit ng dalawang bata. Olivia! Lorraine! Tawag nito nang makarating sila sa bahay niya. Tahimik ang loob at walang bakas ng mga bata na naglalaro doon. They're not here, Lauren. Sigurado ka ba dito sila nagpunta? Of course. Yun ang paalam sa akin ni Lorraine. Inilapag niya ang mga dala sa dining table at muling lumabas kasama ang kapatid. Stay here. Magtatanong-tanong ako sa mga staff. Baka sa mukha nito ang pag-aalala bago tumango. Ilang staff nang napagtanungan niya, ngunit wala ni isa sa mga itong nakapansin sa dalawang bata. 3 grupo na po ang nator ko around the resort pero hindi ko po talaga napansin si Lorraine at Olivia. Paliwanag ng isang staff, nagsisimula na siyang makaramdam ng kaba. I see. Go back to work. Hanapin ko muna sila. Hanggang sa mapadaan siya sa kwarto na tinutuluyan ni Nadia. Nakita niya sa terrace nito ang dalawang drawing book at lapis sa table. Sigurado siyang ang mga iyon ay pag-aari ng dalawang bata. Kinatok niya ang pinto nito. Nadia! Nang magbukas ang pinto ay tumambad sa kanya ang mukha ng kanyang anak. Nakasuot ito ng oval glasses na siguradong hindi rito. God! Lorraine! Why are you here? Where's Olivia? Sumilip siya sa loob ng kwarto. Nakaramdam siya ng hiya nang makita si Nadia na nakaupo at abala sa laptop nito. Kamin, imbitan ni Nadia, hindi siya tinatapunan ng tingin. Sorry, hindi ko alam na pupunta sila rito. Naabala ka ba ng mga bata? Isinara nito ang laptop at tumingin sa kanya. Napalunok siya na makita ang bare face nito. Bagsak ang tuwid at itim nitong buhok. Simple rin lang ang suot nitong puting loose sweater na bahagyang ibinabalandra
ang makinis at maganda nitong balikat. Hindi naman sila nakakaabala, natutuwa nga ako dahil medyo umingay ang kwarto ko. Tumayo ito at malawak na binuksan pa ang pinto at sinenyasan siyang pumasok sa loob. Maupo ka muna, ipagtitimpla kita ng kape. Ipinaghigit siya nito ng silya. Hindi na maintindihan ng sarili dahil hindi naman niya hilig ang kape pero tuwing ipinagtitimpla siya nito ng kape ay parang nai-excite pa siya. You're smiling, Dad. Mabilis na pinalitan niya ang ekspresyon sa kanyang muka. Heto na naman kasi ang anak niya sa pagsususpecha nitong mga mata. Oh, hey Uncle Laurent. Lumabas mula sa restroom ang pamangkin niyang si Olivia. Kumunot ang noon niya na makita ang kamay nitong puno ng berdeng tinta. Mukhang kahuhugas lang din ito ng kamay dahil basang-basa pa iyon. What happened to you? Tanong niya rito. Agad na bumungis-ngis si Lorraine sa gilid. She played with Miss Nadia's pen. Natatawang sumbong ni Lorraine. Pumusangot naman si Olivia rito. Ikaw nga suot mo ang glasses ni Miss Nadia? Lihim siyang natawa sa sumbong ni Olivia. Pinalapit niya ang anak at inalis ang glasses na suot nito. Alisin mo na yan. Kamukha mo dyan si Miss Minchin eh. Napasimangot ang anak niya. Lumabas si Nadia na may bitbit na isang tasa ng kape. Inilapag nito sa harapan niya ang kape at tumingin sa kanya. Your daughter told me that you own this place. Simula nito, seryoso pa rin ang muka. Ngumiti siya rito at tumango. Yeah, binuksan ko lang to recently. Yeah, I know. Bahagyang kumunot ang noon niya. How? I used to live here. Hindi siya nakaimik. Inaalala niya ang itsura ng lugar na iyon noong hindi pa ito naitatayo. Nagkita na tayo noon. Ikiniling niya ang ulo. Napatitig rito habang nag-iisip. Under construction pa ang resort na ito noon. Lumitaw sa alaala niya ang babaeng nakita roon noong binubuo pa lang ang resort. Unti-unti, napangiti siya. Ngayon ay alam na niya kung bakit pamilyar ito sa kanya. Nang muli niya itong makita ay agad na nakuha nito ang atensyon niya. It was you. Nasambit niya. Hindi mawala ang ngiti sa labi. Just kiss her, Dad. Tila bumalik ang katinuan niya nang marinig ang sinabi ng kanyang anak. Nanlalaki ang mga mata niya. Namumula sa hiya na tumayo siya at kinuha ang kamay ng anak. Ano bang sinasabi mo dyan? Mahinang saway niya rito. Ibinalik niya ang tingin kay Nadia at nahihiyang humingi ng pasensya rito. Iuwi ko na mga bata. Maraming salamat at pinatuloy mo sila sandali rito. Pasensya ka na sa abala. Kinuha niya ang dalawang bata at maingat na inilalayan palabas. Hindi na niya muling tiningnan si Nadia. Sobrang kahihiyan ang nararamdaman niya. Don't do that again, okay? Imbis na sumagot ay natawa lang ito. Pumalik siya kasama ang dalawa. Agad na nawala ang kaninang pag-aalala ni Opelia. Listen, Olivia. Wag na ulitin yun. Nag-alala kami ng sobra sa inyo. Ani Opelia, saka dinala ang anak sa restroom at muling hinugasan ng kamay nitong puno ng tinta. Lumipas pa ang mga araw na kaalis na si Nadia sa resort. Ang huling kita niya rito ay noong mapunta sa kwarto nito ang dalawang bata. I saw her! I saw Miss Nadia! Araw ng Miyerkules, kauuwi lang noon ni Lorraine galing school. Lower your voice. Mahinang saway niya sa anak. Ibinaba nito ang bag sa couch at patakbong nilapitan siya sa dining table. I saw Miss Nadia, Dad. Natigilan ang kamay niya sa pagbuklat ng hawak na dokumento. Inalis niya ang suot na salamin at muling bumaling sa anak. Saan? Tanong niya. At school, may sinundo po siyang batang lalaki. Napakurap siya. Bata? Tumango ang anak niya at naupo sa silyang nasa tabi niya. I think it's her son. What do you think, Dad? Hindi siya nakaimik. Hindi niya inakalang may pamilya na pala ito. Yeah, I think so. Mahinang sagot niya. Inabot niya ang braided nitong buhok at inalis ang tali nito. Magbihis ka na. Kung may homework ka, dalhin mo rito, tutulungan kita. Tumango ang anak niya at muling kinuha ang bag upang dalhin sa kwarto nito. Napabuntong hininga siya.
Pinaalis na lang sa isip ang nalaman tungkol sa babaeng pinagkakainteresan niya. Pagsapit ng Sabado, muling naging abala mga staff sa resort dahil sa pagdagsa ng mga guest. Kasalukuyang nasa opisina ng front desk si Laurent at minsan ay humahalili sa mga staff na abala sa trabaho. 12 p.m. pa po ang check-out ng guest sa room 105. Ilinisin pa rin po yun ng housekeeper. 10 a.m. pa lang po, ma'am. Mahihintay niyo pa po ba? May iba pa pong bakanting kwarto. Paliwanag ng isang staff mula sa front desk. Naririnig niya iyon mula sa opisina. Hihintayin ko na lang. Sagot ng guest. Natigil siya sa pagsilip ng record ng reservations nang marinig ang boses ng guest. Tumayo siya at pasimpleng dumungaw sa front desk. Tama ang dinig niya. Naroon at nakaupo sa waiting area si Nadia. Sa gilid nito ay nakalapag ang dalawang itim na bag na may kalakihan. Akma siyang lalapit dito nang maunahan siya ng humahangos at kadarating lang na lalaki. Hindi na niya itinuloy pa ang balak na lapitan nito. Nang makitang nag-uusap ang dalawa ay pumasok na lang siya sa loob ng resort. Samantala ay walang paglagyan ng inis ni Nadia. Sinundan siya ng dating nobyo na si Philip. Anong ginagawa mo dito? Maring tanong niya. Pinipigil ang sariling inis. Sinundan kita, sabi ng kaibigan mo na punta ka raw dito. Pinandilatay niya ito ng mata. Tumayo siya at muling lumapit sa front desk. Miss, may available pa po bang room na malapit sa 105? 107, ma'am. Tumango-tango siya rito. Alright, I'll get that. Nang matapos si proseso ng stop ang check-in niya ay lumapit din si Philip. Kukuha rin ako ng kwarto malapit sa kanya. Wika nito, napatingin sa kanya ang staff. Tila hinihintay na sabihin niyang kakilala niya ito. Imbis na sagutin ng staff ay kinuha niya mga gamit niya. Tinulungan at sinamahan siya ng isa pang staff hanggang makarating sa kwarto niya. Thank you. Inabutan niya ng tip ang staff. Mabilis na inilak niya ang pinto ng kwarto at nahiga sa kama. Parang ang simpleng interaksyon na iyon sa dating nobyo na si Philip ay sapat na para maubos ang lahat ng lakas niya. Ilang sandali pa nakarinig siya ng ilang katok mula sa pinto. Hindi na sana niya iyon papansinin ngunit hindi tumitigil sa pagkatok ang kung sino mang nasa labas. Naiinis na binuksan niya ang pinto, handa na sana siyang bulyuan si Philip. Ngunit nang makita mukha ni Lorraine, ay naikalma niya ang sarili. Hi! Nasambit niya, ngumiti ito sa kanya at kumaway. Hello po! Get inside! Isinara niya ang pinto na makapasok ito. Lilinga-linga itong umupo sa couch. Kumain ka na ba? Sunod-sunod itong tumango. Alam ba ng dad mo na nandito ka? Dad is inviting you for lunch, Miss Nadia. Really? Paninigurado niya. Nakangiti itong tumango. Lumapit ito at kinapitan ng kanang kamay niya. Tara na po. Mabilis na nahila siya nito palabas ng kwarto. Wala siyang nagawa kundi ang magpatiano dito. Dinala siya nito sa isang 2-story house. Kaunti lang ang layo niyon sa mga kwarto ng resort. Dad! Nandito na po si Miss Nadia! Lumabas mula sa kusina ang ama nito. Napaiibabawan ng itim na apron ng puting long sleeve polo nito. Nadia? May pagtatakang sambit nito. Tumakbo si Lorraine palapit sa ama. Pinayuko pa nito ang ama para bulungan. Nang humiwalay ito sa ama ay nakita niya ang pagsapo ng ama nito sa sariling noo. Para bang may kalokohang ginawa ang anak nito. Mag-usap tayo mamaya, Lorraine. Hinubad ng lalaki ang suot na apron. Maupo ka, Nadia. Ginawa niyang sinabi nito. Pinanood niya itong maghari ng 3 platos sa mesa at lagyan ng mga iyon ng pagkain. You cook? Normally may mga kasambahay ang mga gaya mo. Komento niya nang maupo ito sa tabi ng anak. Tumingin ito sa kanya at bahagyang ngumiti. Dalawa lang naman gabi rito ng anak ko. Hindi ko na kailangang ipagawa pa to sa iba. Where's your wife? Napatungo ito sa tanong niya. She died. She's no longer here. Hindi siya nakaimik. Hindi niya inakalang byudo na ito. But he's ready to mingle, Miss Nadia. Right, Dad? Singit ng anak nito
Agad namang nagbanta ang tingin ni Lawrence sa anak. Just eat, Lorraine. Saway nito. Actually, has a crush on you. Lorraine. Mariing putol nito sa anak. Inilapag nito ang hawak na kubyertos. Ano sabi ko sa'yo? Bawal sumabad sa usapan ng matatanda, tama? Tumangong anak nito. So eat. Finish your food. Matapos itong sabihan ng anak ay bumaling ito sa kanya. Pagpasensya mo na nga ako. Hyper talaga to tuwing weekend eh. Tumango lang siya. Pagkatapos nilang kumain, agad na hinila siya ni Lorraine papunta sa kwarto nito. Look at my room, Miss Nadia. Marami po akong school award. Napangiti siya. Tinignan niya ang bawat sulok ng kwarto nito. Kulay puti ang kwarto nito at mga gamit naman ay kulay yellow. Sa gilid, nakasabit ang ilang medalya at parangal nito. Ang galing mo naman. Ipagpatuloy mo lang yan. Mag-aral ka pa ng mabuti. Bahagya niyang pinisil ang pinkish na pisngi nito. Ngumiti ito sa kanya at lumitaw ang biloy nito. Pangarap ko pong maging doktor. Bahagi nito. Talaga? Mukhang bagay nga sa'yo. Muli nitong hinawakan ang kamay niya. Hinila siya nito palabas at papunta sa kabilang kwarto. Saan mo naman ako dadalhin? Tanong niya. Sa kwarto po ni Daddy. Nanlaki ang mga mata niya. Mabilis na pinigil niya ang bata sa pagbubukas ng kwarto ng ama nito. Ayos lang, Lorraine. Hindi mo naman kailangan ipakita sa akin ang kwarto ng daddy mo. Private space niya yun. Nagpaut ito sa harapan niya. May gusto lang po akong ipakita sa'yo. Malinis naman po sa kwarto ang daddy ko. Sigurado po akong wala kang makikita kung ano ron. Napabuntong hininga siya. Nasa kusina ang ama nito kaya naman sigurado siyang wala ito sa loob ng kwarto. Ano bang ipapakita mo sa akin? Tanong niya pagpasok nila sa loob. Totoong sinabi nito. Malinis nga ang ama nito sa kwarto. White and black ang team ng kwarto ng lalaki. Minimalist iyon. Tanging kama, closet, ilang drawer at isang sopa lang ang laman. Here, Miss Nadia. Inabot nito sa kanya ang isang picture frame. Nakataligod pa lang ang frame ay nagulat na siya sa nakitang nakasulat sa likod na yon. Liliana Torres. Yon ang nakasulat sa isang luma at maliit na papel sa likod ng frame. Mabilis niyang iniharap ang picture frame na makita ang larawan ng isang babae. Nasapo niya ang kanyang bibig. Huh? Miss Nadia? Tawag ng bata sa kanya. Matagal niyang tinitigan ang larawan. Hindi siya maaaring magkamali. Ang nakatatandang kapatid niya, ang babaeng nasa larawan. Miss Nadia, okay ka lang po ba? Sunod-sunod ang naging paglunok niya sa nakita. Ngayon ay binabahan na ng mga katanungan ng isip niya. That's my mom. Napatingin siya rito. Unti-unti, nasagot ang mga katanungan niya. Namatay po siya nung ipinanganak niya ako. Malungkot nitong kwento. Napailing siya. Nagbabadya ng manubig ang mga mata niya. Kailangan ko nang umalis. Mahinang turan niya. Pinanood siya nitong lumabas ng kwarto. Nasalubong niya rin sa living room ang ama nito ngunit wala siya sa kondisyon para magsalita pa at magpaalam dito ng maayos. Sa kabilang banda natagpuan ni Laurent ang anak sa loob ng kwarto niya. Hawak nito ang picture frame ng ina habang nakaupo sa sopa. What happened? Nakita ko umalis si Nadia. May problema ba? Nagangat ang tingin sa kanya ang anak. Hindi ko po alam, Daddy. Ipinakita ko lang po sa kanya ang picture ni Mami tapos bigla na lang po siyang umalis. Kumunot ang noon niya. Kinuha niya mula sa kamay ng anak ang picture frame. Bumalik ka na sa kwarto mo. Ibinalik niya sa side table ang picture frame. Inalalayan niya ang anak papunta sa kwarto nito. Babalik muna ako sa office. Don't go outside, okay? Kapag nainip ka, alam mo naman kung nasaan ako. Tumango sa kanya ang bata. Kinintalan niya ng halikang noon nito bago lumabas mula sa kwarto. Plano sana niyang puntahan si Nadia sa room 105. Nag-alala siya dahil baka may hindi magandang nangyari kanina habang wala siya. Nang makarating sa tapat ng room 105 ay natigilan siya. Sa teresa nito,
Nakaupo at humihigop ng kape ang lalaking nakita niyang kasama nito sa waiting area. Napabuntong hininga siya. Umatras siya at naglakad palayo roon. Ngayon ay sigurado na siyang pamilyado si Nadia. At ang lalaking iyon nakasama nito sa kwarto ay asawa nito. Good afternoon, sir. Tinanguan niya ang mga staff na bumati sa kanya sa front desk. Pumasok siya sa opisina at ipinagpatuloy ang naiwang trabaho. Maya-maya pa ay may tauhan siyang tumawag sa kanya. Sir, nasa waiting area po ang kapatid niyo. Tumayo siya mula sa swivel chair at dumiretso sa waiting area. Opelia, tawag niya sa kapatid. Napangiti siya na makitang kasama nito ang asawang si Rocco. Where's Olivia? She's in the car. Kasama namin si Dad. Sagot ni Opelia. Really? Bakit hindi pa sila lumabas ng kotse? Tara sa loob. Matutuwa si Lorraine kapag nakita kayo. Binitbit niya ang ilang mga gamit sa likod ng sasakyan. Nakasunod sa kanya mga ito sa likod. Lorraine, your grandpa is here. Tita Opelia and Tito Rocco too. Is Olivia with them? Pasigla nitong tanong nang lumabas mula sa kwarto. I'm here, Lorraine. Sagot ni Olivia. Pumasok ang dalawang bata sa kwarto. Pinaupo naman niya sa living room ang ama at ang mag-asawa. Biglaan ang bisita niyo Natawa si Rocco. Gusto raw muna ni Dad ng break. Sabi ni Opelia may anahaw hot daw dito. Beachfront, right? Yeah. Magandang view ron. Patutuwa ka ron, Dad. Sandali pa silang nagkukwentuhan sa living room nang sumapit ang 3:00 ay nagtulong-tulong na silang magluto ng kaunting pagkain. Para sa salo-salong gagawin nila mamaya. Sayang no, dapat pala last week pa natin to ginawa. E di sana naimbitahan mo yung crush mo rito last week. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ng kapatid. Maging ang asawa nitong si Rocco ay napatingin dito. Ano na naman bang sinasabi mo dyan? Parang mana talaga sa'yo si Lorraine. Natawa ang mag-asawa. Bakit, Han? Sino ba tong crush ni Laurent? Natatawang singit ni Rocco. Well, hindi ko naman siya personal na nakilala, but I think her name is Nadia. Nabanggit nila rin sa akin. Pinandilatan niya ng mata ang kapatid. She's actually here. Mahinang turan niya. Really? Suki ba siya ng resort mo? Bakit hindi mo siya i-invite mamaya? Excited na tanong ni Opelia. No, definitely not. Tumigil ang kapatid sa paggagayat ng patatas. Why not? She's married. Isa pa kasama niyang asawa niya ngayon. Natahimik ang kapatid niya. Kawawa ka naman, brother. 6:00 na ng gabi nang matapos sila sa pagpe-prepare ng pagkain. Isa-isa nilang binitbit ang mga pagkain sa anahaw-hat. Maganda rito, Han. Wika ni Rocco at saka ipinulupot ang kamay sa bewang ng asawa. Maupo na kayo rito, mga bata. Tawag niya sa magpinsan. Isa-isa silang kumuha ng plato at kubyerto sa mesa. Ipinaghain niya ang 2 bata na ngayon ay abala sa pagkukwentuhan tungkol sa dagat. You two, start eating. Tumigil ang mga ito sa pagkukwentuhan at parehong nagsimulang kumain. Habang kumakain, biglang tumayo mula sa pwesto ang anak niyang si Lorraine. Miss Nadia! Ang lahat ay napatingin sa gilid. Tumakbo si Lorraine palapit kay Nadia at kinuha ang kamay nito. Join us here, Miss Nadia! Inalalayan nito ang babae papunta sa upuan kung saan kaharap lang niya ito. Nagtama ang mga mata nila at wala siyang ibang nagawa kundi ang pilit ng ngitian nito. Who is this lady here? Tanong ng kanyang ama, tumikim siya at napatingin kay Nadia. She's Nadia, Dad. Guest siya rito sa resort. Tumango-tango ang kanyang ama. Pinasadahan pa ng tingin ng kabuuan ni Nadia. You're beautiful, Iha. By the way, I'm Lorenzo, Lauren's father. This is Opelia, Rocco, and Olivia. Kilala ko po siya, Grandpa. Singit ni Olivia. Natawa ang matanda sa apo at saka muling bumaling kay Nadia. Are you married, Iha? Muntik na siyang masamit sa kinakain ng marinig ang tanong ng ama sa babae. I'm single. Napatitig siya kay Nadia. Nagtataka siya kung bakit sinabi nitong single ito gayong may anak at asawa ito.
Maybe she's with someone, Dad, at may anak. May mga ganun na po sa panahon ngayon. Sabad niya. Tumingin ang matanda kay Nadia. Tila hinihintay na patunayan ito ang sinabi niya. Yes, sir. May anak po ako. Bumagsak ang balikat niya. Kanina lang ay muntik na siyang umasa na hindi pa talaga pamilyado ang babae. See, let her eat, Dad. Mamaya mo na siya i-interview. Natawa ang matanda, maging ang mag-asawa sa tabi. You look upset, Dad. Napukol ang tingin niya sa anak. Yun na naman ang pang-aasar nito sa kanya. Nawala lang ang tingin niya sa anak nang muling magtanong ang matanda kay Nadia. What do you do for a living? Napatingin siya kay Nadia. Hindi pa niya naitanong ang tungkol doon noon ngunit madalas niya itong makita sa harapan ng laptop nito. BA, Social Media Manager. Oh, maganda ang napili mong niche, lalo na ngayon. Baka sa mukha ng matanda ang paghanga kay Nadia. Sakto, kailangan ni Lauren ng taong kayang mag-manage ng page ng resort. Singit ni Opelia, tumingin pa ito sa kanya. Right, brother? Wala siyang nagawa kundi ang tanguan nito. Ngumiti naman si Nadia at bumaling sa kanya. Kung gusto mo, pwede kang mag-arrange ng meeting para pag-usapan ng tungkol doon. Nakangiti nitong suwestyon. Yeah, we can talk later. Tumango ito at nagpatuloy na sa pagkain. Hindi na naging mahaba pa ang salusalong iyon dahil gusto na ring magpahinga ng kanyang ama. You guys can talk. Kami na ang bahala ni Rocco sa mga bata. Kami na rin ang magliligpit dito. Wika ng kanyang kapatid. Tumango naman siya at saka lumapit kay Nadia. Sa office tayo. Tumango ito at naunang maglakad. Hindi naman niya naiwasang pagmasdan nito sa unahan niya. Talagang maganda si Nadia. Elegante at kalmado ang presensya. This way. Humarap si Nadia sa kanya. Itinuro nito ang daan sa kanan. Yeah, that way. Nilakihan niya ng bahagyang hakbang. Sinabayan na niya ito sa paglalakad dahil hindi naman ito alam kung saan ang opisina niya. Nang makarating sa opisina niya ay pinaupo niya ito sa couch. Inilapag niya ang laptop sa harapan nito at ipinakita rito ang page ng resort. Kakunti lang ang laman ng page. Mahina rin ang engagement. Simula nito, pinanood pa niya itong mag-browse sa page. Minsan ay tumatango-tango ito. Indikasyon na naiintindihan nito ang problema at ang kailangang aksyon para mapalago ang page ng resort. I can send you my portfolio para may background ka sa skills ko. Tumango siya. Yeah. Here's my email. Isinulat niya sa isang maliit na papel ang email address niya, maging ang contact number. Thank you. Isinara nito ang laptop niya at tumingin sa kanya. Ipinagtaka niya ang kakaibang titig nito sa kanya, para bang may nais na sabihin. Ang totoo niyan, may isang bagay pa akong gustong pag-usapan. Nagbuntong hininga ito. Siya naman ay napapaisip kung ano ba ang posibleng gusto nitong pag-usapan. Tungkol kay Liliana Torres? Napalunok siya nang marinig ang pangalan ng ina ng kanyang anak. Hindi niya alam kung paano nito nakilala si Liliana. Anong gusto mong pag-usapan tungkol sa kanya? She's my sister. Tila natigil ang paghinga niya. Napatitig siya rito ng matagal habang pinoproseso sa utak ang sinasabi nito. Ulila na kami ng kapatid ko at nahiwalay ako sa kanya. Kanina dinala ako ni Lorraine sa kwarto mo at pinakita sa akin ang picture frame ng mami niya. Bukod sa larawan niya, nakasulat din ang pangalan niya sa likod ng picture frame. Tuluyan na siyang naubusan ng salita. Hindi niya alam ang sasabihin nito. Kung hindi ka naniniwala at gusto mong patunayan ko sinasabi ko magtitik tayo ng DNA test. No, there's no need. Butol niya rito. Naniniwala siya sa sinasabi nito. Lorraine is my niece. Turan nito. I will discuss this matter with my family, especially with Lorraine. But if you want to talk to her personally, I will let her know. Umiling ito. Hindi ngayon. Isa pa maaga akong aalis ng resort bukas. May importante akong kailangan gawin. Tumayo ito at akma nang lalabas sa opisina niya nang pigilan niya. Babalik ka ba? Ngumiti ito.
Magpupunta ako dito every weekend. Iyon ang huling beses na nakita at nakausap niya ito. Hindi na rin ito dumaan pa sa bahay nila nang umalis ito. Nakausap na niya ang pamilya na tungkol sa napag-usapan nilang dalawa. Gaya niya, naniwala agad ang mga ito. Ang anak niyang si Lorraine ay labis na natuwa nang malamang tiyahin pala nito si Nadia. Dadating po ulit si Auntie Nadia bukas, hindi ba? Sabado na po bukas. Tanong ng anak niya, makalipas ang ilang araw. Natawa siya, simula nang malaman nito ang koneksyon kay Nadia ay hindi na siya nito tinigilan sa katatanong kung kailan ulit babalik ang babae. Opo, sabi ng Auntie Nadia mo, pupunta siya dito every weekend. Muling na-excite ang bata. Ayon dito, nais nitong mamasyal kung saan-saan kasamang tiyahin. Sige na, matulog ka na. Bukas nandito na ang Auntie Nadia mo. Kinabukasan maagang nagising ang anak niya. Naligo ito agad at nagsikap pang ipita ng sarili ng bago nitong ribbon. Aga mo, anak. Malawak ang ngiti nito nang saluhan siya sa dining table. Magana rin nitong inubos ang pagkain. Daddy, tatambay po ko sa waiting area. Hihintayin ko po si Auntie Nadia. Umiling siya sa anak. No, stay here. Kapag dumating na ang Auntie Nadia mo, dadalhin ko siya agad dito. Bumusangot ang bata. Pero gusto ko po siyang hintayin doon, Daddy. I said no. Maraming tao ngayon sa resort. Ganon din sa waiting area. Hindi na nakipagtalo pa sa kanyang bata. Patapos ang almusal, ay hinatid na niya ito sa kwarto at pinuksan ang TV doon. Wait here, okay? Pagbalik ko rito, kasama ko ng Auntie Nadia mo. Tumango-tango ang bata. Isinara niya ang pinto ng kwarto nito at saka umalis ng bahay. Gaya ng dati, nagtungo siya sa front desk para tumulong. Inabala niya ang sarili upang hindi mainip sa paghihintay sa pagdating ni Nadia. Ngunit sumapit na ang 12:00 ng tanghali. Wala pa ring Nadia na dumarating. Sa mga oras na yon ay puno na ang mga kwarto sa loob ng resort. Occupied na po ang lahat ng room, sir. Tinanguan niya ang staff. Tumingin siya muli sa relo at nakita niyang malapit nang sumapit ang 1:00. Lunchtime! Anunsyo niya. Mabilis na bumalik siya sa loob at pinuntahan ng anak. Where's Auntie Nadia? Salubong na tanong ng kanyang anak. Baka mamaya pa siya makarating. Halika na, kumain muna tayo. Ipinaghain niya ang anak sa mesa at hindi gaya kanina naging matamlay ito sa pagkain. Lorraine, kumain ka na. Dadating ang Auntie Nadia mo mamaya. But it's already afternoon. I bet puno na ang mga kwarto sa resort. So what? She can sleep here. May guest room naman tayo. Muling lumiwanag ang mukha ng kanyang anak. Really? Tatabi po ako sa kanya sa pagtulog? Natawa siya at tumiling. Depende sa Auntie Nadia mo. She will let me. Matapos kumain ay bumalik siya sa front desk. Kakaunti ng tao sa waiting area dahil ang mga anahaw at lang ang available sa loob. Nang sumapit ang 4:00, nagsimula na siyang mabahala. Hanggang ngayon ay hindi pa rin dumarating si Nadia. Sinubukan niyang hanapin ang social media nito. Madali na iyong nahanap ngunit ang recent update ng account nito ay last week pa. Inad niya ito sa social media pagkatapos ay nagtipa siya ng mensahe para dito. Pero sumapit na ang 6:00 ng gabi. Wala pa rin siyang natatanggap na reply. Out na po kami, sir. Paalam ng ilang staff, bumalik na rin siya sa loob ng resort para ipagluto ng dinner ang anak. Hindi mo po siya kasama? Malungkot na tanong ng kanyang anak. Kinonta ko ang Auntie Nadia mo. Baka bukas nandito na siya. Hindi umimik ang bata. Matamlay itong nakaupo sa dining area habang abalang kamay sa pagguhit ng kung ano-anong bagay sa sketchpad. Oh, your tita texted me. Pupunta raw siya rito. Nagliwanag ang mukha nito. Auntie Nadia? Natigilan siya. Ilang sandali umiling siya. Si Tita Opelia mo, galing siya sa kabilang bayan. Dito magpapalipas ng gabi. Tumango na lamang ang bata at ngumiti ng bahagya. Ramdam na ramdam niya ang lungkot nito dahil sa hindi pagdating ni Nadia. Nang gabi ngayon, pilit na pinatulog niya ang anak. Masama ang loob nito kaya naman matagal bago niya ito napatulog.
Nasaan na pamangkin ko? Tanong ni Opelia nang dumating ito. Tulog. Hindi ka na rin mahal. Iba na ang paboritong tita. Agad na binato siya nito ng neck pillow. Natatawa-tawa pa ito dahil sa pangasar niya. Loko ka. Nasaan na nga pala si Nadia? Darating siya, di ba? Yun ang problema. Hindi dumating si Nadia. Kanina pa siya hinihintay ni Lorraine. Naupo ito sa couch habang nakikinig sa kanya. Bakit hindi mo tawagan? Wala akong number niya. Hinanap ko lang ang social media niya. Nag-message ako kanina pero hanggang ngayon wala pa rin reply. Ang hina mo naman, brother. Number lang hindi mo nakuha. Pinandilatan niya ito ng mata. Alangan namang hingin ko ang number niya. Baka may lang niya sa akin. Sus, mukha mo. Halata nga naming interesado ka sa kanya. Si Nadia pa kaya ang hindi makakahalata? Hindi. May asawa na si Nadia at may anak na rin. Hindi maganda kung magpapakita ako ng motibo sa kanya. Ano gagawin mo ngayon? Hindi mo makontak si Nadia. Paano kayo ngayon mag-uusap niyan? Napabuntong hininga siya. Hindi ko rin alam. Malulungkot si Lorraine kung hindi niya makikita si Nadia. Ngumisi ito. Oo, at ikaw rin malulungkot ka rin for sure. Lumayas ka na nga sa harapan ko, Opelia. Kapag hindi ka pa talaga tumigil, ayan kitang matulog dyan sa labas. Natatawang pumasok sa guest room ang kapatid niya. Siya naman ay matalim ang tingin dito sa labis na pagkaasar. Nahirapan siyang matulog ng gabing yon gaya ng anak. Magdamag siyang nag-browse sa account ni Nadia upang maghanap ng ibang paraan para makontak ito. Sinubukan niyang mag-send ng message sa email address nito ngunit maging doon ay wala itong reply. Kinabukasan hindi lumabas ang kwarto si Lorraine. Pinahatiran na lang niya ito ng pagkain kay Opelia. Tumiretso siya sa opisina niya. Muli niyang chinek kung nag-respond na si Nadia sa alinman sa mga mensahe niya. Ngunit wala pa rin itong sagot. Ginawa na lang niyang abala ang sarili sa trabaho. Kuya, tawag ni Opelia sa kanya. Bakit? May problema ba? Umiling ito at pilit ang ngumiti. Tara, ipasyal muna natin sa labas si Lorraine. Sobrang tamlay ng bata eh. Nakuha niya ang ibig nitong sabihin. Wala naman siyang ibang importanteng gagawin kaya tumayo siya at sumunod sa kapatid. Dadalhin ka namin ng Gita Opelia mo sa mall. Di ba sabi mo gusto mo ng bagong school bag? Bibili tayo para magamit mo bukas sa school. Wala pa rin nagbabago sa mukha ni Lorraine. Nang sumama ito sa kanila, halata pa rin sa mukha nitong lungkot. After this, dadalhin ka namin sa park. May bagong ice cream shop sa tapat ng park. Itatry natin. Magilaw na sabi ni Opelia. Nag-reply na ba si Nadia sa'yo? Bulong ng kapatid niya sa gilid. Nasa unahan nila si Lorraine. Hindi pa rin. Sagot niya. Kahit anong liwanag at ingay sa mall ay hindi natagdagan ang sigla ni Lorraine. Kahit may bago itong bagay, hindi ito ngumingiti. I wanna go home na po. Mahinang sabi nito. Nagkatingin na naman sila ni Opelia. Fine. Dalhin mo na siya sa kotse. Magre-restroom lang ako sandali. Utos niya sa kapatid na mabilis naman itong sinunod. Umikot siya sa first floor para hanapin ang male's restroom. Matapos mag-CR, ay akma na siyang lalabas ng mall. Nang matanawan mula sa di kalayuan ng isang pamilyar na babae. Si Nadia. Papalabas ito galing sa isang kainan. Mabilis na tinahak naman niya ang daan palapit dito. Nadia! Sa lakas ng tawag niya rito ay marami ang napalingon. Narinig din siya ni Nadia kaya naman lumingon ito sa kanya. Laurent! Halos singalin siya sa pagmamadali na makalapit dito. Bakit hindi ka bumalik sa resort? Natigilan nito at napakura. Sorry, hindi ko alam na hinihintay niyo. Hinihintay ka ng pamangkin mo. Sinabi ko sa kanya na pupunta ka sa resort every weekend. Umasa siya. Pasensya ka na, may importante lang akong ginawa. Right. May asawa ka at anak. Kaya natural lang na busy ka. Di ka dapat humingi ng pasensya. Who told you that? Natigilan siya. Who told me what? Na may asawa at anak ako. Napaisip siya. Wala naman direktang nagsabi sa kanya na may asawa at anak na ito. Base lang iyon sa naririnig ay palagay niya. Ang sabi mo may anak ka. Natahimik ang babae. May kakaibang lungkot siyang nakita sa mga mata nito. Nag-alala tuloy siya na baka
May nasabi siyang hindi nito nagustuhan. Matagal nang wala ang anak ko. Napalunok siya, hindi na inaasahan niyon. Hindi tuloy niya alam kung ano ang sasabihin. Sorry. Nasambit niya. Don't be sorry, hindi naman ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang anak ko. But still, I didn't know. Ngumiti ito at humakbang ng kaunti papalapit. Bibisita ako sa resort bukas na bukas. 1 linggo ako ron. Ganon nga ang ginawa nito. Araw iyon ng Lunes at nasa school si Lorraine. Tanghali na nang dumating si Nadia sa resort. Hindi na niya ito hinayaan pang kumuha ng kwarto sa resort. Dinala niya ito sa bahay na tinutuluyan nilang mag-ama. Ito ang guest room. Akin ang gamit mo. Ipapasok ko sa loob. Pinagtulungan nilang ayusin ang mga gamit nito. Pinalitan din niya ang cover ng kama nito sa kwarto. Nandito ang kapatid ko last time kaya pinalitan ko mga cover. Nagabala ka pa? Nang matapos sa kwarto ay napagdesisyonan nilang dalawa na magluto sa kusina. So sorpresahin nila si Lorraine pag uwi nito. Siguradong matutuwa iyon kapag nakita si Nadia. Paborito ni Lorraine ang sinigang na baboy. Kwento niya. Paborito yun ng kapatid ko. Nakangiting sagot nito. Saan kayo nagkakilala ng kapatid ko? Sa isang fast food restaurant. Pareho kaming working student. Working student ka? May kaunting gulat na tanong nito. Natawa siya at napailing-iling. Yeah, nag-working student ako. Maaga pa lang tinuruan na ako ng dad namin na maging independent. Tumangu-tangu ito sa kanya habang nakikinig. Ang totoo niyan, hindi kami kasal ni Liliana. Best friend kami. Hindi kami nag-date officially. Then how? Tanong nito, nagtataka siguro kung papaano nabuo si Lorraine. Well, we tried things together. Gusto namin ang isa't isa pero di namin nalagyan ng linaw kung ano man ang namamagitan sa amin. After namin malaman na buntis siya, dinala ko siya sa bahay at pinakilala kay Dad. Nilagaan ko siya hanggang sa araw ng panganganak niya. Nang may panganak niya si Lorraine, doon na rin siya binawian ng buhay. Hindi na nadagtungan pa ang relasyon naming dalawa. Sayang, malamang marami ka na ring pangarap para sa inyo. Napangiti siya. That's true. Marami kong planong gawin noon kasama siya. Ngumiti ito pabalik. Ngunit ang ngiti nitong iyon ay hindi umabot sa mga mata nito. If you don't mind, nasaan ang ama ng anak mo? At anong dahilan ng pagkamatay ng anak mo? Hindi ito agad nagsalita. Iniahon muna nito ang niluto nilang sinigang at inilipat sa ibang lalagyan. Hiwalay na kami ng dati kong partner. Siya ang dahilan ko bakit namatay ang anak ko. Lasing na lasing siya nang inangkas ang anak namin sa motorsiklo. 1 taon pa lang ang anak ko at hindi pa sanay sumakay sa motor. Kumunot ang noon niya sa kwento nito. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa anak nito at sa tingin niya ay napaka-iresponsable ng ginawa ng dati nitong partner. Death anniversary ng anak kong si Natalia noong Sabado kaya hindi ako nakabisita. Nakaramdam siya ng awa at lungkot sa sinabi nito. Sorry. Kinulit pa kitang bumisita rito agad. Ginusto kong bumisita. Kahapon nag-usap kami ng ex ko. Pinatigil ko na siya sa pagsunod at pangungulit sa akin. Gusto kong magsimula ng panibagong buhay. Lalo na ngayon, natagpuan ko kayo ni Lorraine. Masaya akong malaman na may natitira pa akong pamilya. We're always here. Punta ka lang dito anytime. Inayos nilang dalawa ang dining table. Naglagay na rin sila ng plato at mga kubyertos doon. Ano yung hawak mo? Tanong niya nang makita itong lumabas ng kwarto bitbit ang isang dilaw na paper bag. Ibibigay kito kay Lorraine. Napansin ko kasing mahilig siya mag-drawing. Yeah, that's right. Nakailang sketchpad na nga siya. Lahat ng page kinuguhitan niya. Auntie Nadia? Pareho silang napatingin sa pintuan. Nakatayo roon si Lorraine at nanlalaki ang mga mata. Auntie Nadia! Namiss po kita! Bakit ngayon ka lang? Tinakbo ito ni Lorraine at niyakap ng maigpit. Nanunubig pa mga mata ng anak niya sa sobrang tuwa. Para po ba to sa akin? Inabot ni Nadia kay Lorraine ang dilaw na paper bag.
Thank you so much po. Halina kayo, kumain na tayo. Nagluto kami ng Auntie Nadia mo ng paborito mong sinigang. Talaga po? Nakangiting tumango si Nadia. Inalalayan nito si Lorraine paupo sa dining table. Bango. Bibong puri ng bata sa niluto nilang sinigang. Alam mo ba, Auntie Nadia, namiss ka po ng sobra ni Daddy. Ang tamlay na po nung hindi kayo dumating. Ikaw ang matamlay, Lorraine. Aasarin mo na naman ako sa Auntie Nadia mo. Totoo po yun, Auntie Nadia. Natawa nga po kay Daddy eh. Pabiro niyang sinamaan ang tingin ng anak. Imbento ka. Huwag kang makinig dyan, Nadia. Namiss din naman kita, Laurent. Agad na nag-init ang tenga niya. Hindi siya nakaimik. Si Daddy namumula! Yay! Hindi ako namumula. Get to meet her, Dad. Kinikilig ka. Crush mo talaga si Auntie Nadia eh. Hindi na siya makaimik pa. Walang tigil sa pangasar ang anak niya sa kanya. Kumain ka na, Lorraine. Pagdodrawing tayo sa bagong mong sketchpad. Wika ni Nadia. Natigil sa pangasar ang anak. Nang matapos silang kumain ay pinauna na niya ang dalawa sa living room. Mag-drawing na kayo ron. Susunod na lang ako, liligpitin ko lang mga to. Mabilis na hinila ni Lorraine si Nadia papunta sa living room. Binuksan ng mga ito ang TV at nagsimulang mag-drawing habang nanonood. Look, Daddy, Auntie Nadia is very talented. Sinilip niya ang drawing ni Nadia. Hindi niya napigilan ang matawa nang makita ang drawing nitong aso na nagmukhang baboy. Why are you laughing, Dad? Nakasimangot at tanong nito. Bias kay. Mas maganda pa ako mag-drawing sa Auntie Nadia mo pero siya lang ang tinawag mong talented. Natawa si Nadia sa gilid habang pinapanood silang magama na nag-aasaran. Ilang oras pa silang naglaro sa living room, 2 movie rin ang natapos nila. Are you sleepy? Tanong niya sa anak na ngayon ay pakurap-kurap na habang nakasandal sa balikat niya. Dalhin na natin siya sa kwarto niya. Ani Nadia, tumango siya at kinarga ang anak papasok sa kwarto nito. Nakasunod sa kanya si Nadia na bitbit ang sketchpad. Good night, baby. Bulong niya sa anak nang may higa ito sa kama. Kinumutan ni Nadia si Lorraine at saka bumulong din. Good night, Lorraine. Akma na silang lalabas ng kwarto nang muli itong magsalita. Can I get kiss from the both of you? Mahina nitong tanong nang muling bumangon. Bumalik naman silang dalawa at lumapit dito. Sabay po kayo, please. Itinuro pa nito ang magkabilang pisngi. Sabay silang lumapit sa pisngi nito. At nang lalapat na ang labi nila sa pisngi nito, ay bigla nitong inilayong ulo. Dahil sa ginawa nito, naglapat ang mga labi nilang dalawa ni Nadia. Kapwa ng laki ang mga mata nila at agad na lumayo sa isa't isa. Oops, sorry. Natatawang paumanhin ng makulit na bata. Sa kabilang banda ay nadama ni Nadia ang mabilis at tibok ng kanyang puso. Noon na lang ulit siya nakaramdam ng ganoon. Hindi man sinasadya, ay nahulog din ang loob niya kay Laurent, lalo na noong matagal siya sa resort. Napakagaling na matchmaker ng pamangkin niya. Hindi na rin naman masama at nagkaroon siya ulit ng pamilya. Nawalan man siya ng anak noon, parang ibinalik lang yon sa pamamagitan ni Lorraine. At the same time, nabuo rin ang pamilya nito. Hindi nagtagal ay nagpakasal din sila at puno ng pagmamahal na pinalaki si Lorraine. Who would have thought that we will end up together? Ani Laurent sa kanya. Akala ko nga hindi na ako magmamahal ulit. Akala ko okay na ako mag-isa. Salamat at tumating ka. Narealize kong maganda pa pala ang buhay at pwede pa ako magmahal ulit. Ako dapat na nagsasabi niya, Nadia. You came into my life and you made everything become better and brighter. Nakangiting niyakap niya ang asawa. Siguro ganoon talaga minsan. It takes 2 broken hearts to create a beautiful home. Yun kasi nangyari sa kanila ni Laurent. The end. Kung nagustuhan niyo ang aming istorya, huwag kalimutan mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-ingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain.
Hanggang sa susunod.